yung sakit ng loob na dinulot nila sa amin. Mr. Chief Justice, are you alright? Apo, Kawawa. Ito na ata ang pinakaangkop na salita para ilarawan ang sinapit ng dating punong maestrado ng Korte Suprema at ang bayani ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita na si Chief Justice Renato Corona sa kamay ng Hacienderong Pangulo na si Noynoy Aquino. Matapos ang ilang taong pakikipaglaban niya sa sakit na diabetes, binawian ng buhay habang nasa The Medical City sa lungsod ng Pasay ang na-impeach na punong maestrado ng Korte Suprema na si Renato Corona dahil sa komplikasyon dulot ng sakit sa puso noong 2016. Naulila ni Corona ang kanyang may bahay na si Cristina Rocco at 3 nilang anak. Ipinanganak siya noong 1948 sa Santa Ana, Maynila. Anak ng abogadong taga-Tanawan, Batangas na si Juan Corona at Eugenia Corona. Nagtapos ng elementarya noong 1962, ng high school naman noong 1966 at nagkolehiyo sa Ateneo Manila University at ginawaran ng Bachelor of Arts degree with honors noong 1970 at saka kumuha ng kursong law sa Ateneo Law School. Naging ika-25 siya sa mga nakapasa sa bar examination at saka nakakuha ng kanyang master's degree sa kursong Business Administration sa Ateneo Professional Schools. Kumuha rin siya ng Masters of Law sa Harvard Law School noong 1981 at nakakuha rin ng doctorate degree sa Civil Law sa University of Santo Tomas. Bagay na question ni Marites Vitug noong Disyembre 2011 sa news website na Rappler. At ayon sa kanya, hindi umano na ipasa ni Corona ang kanyang dissertation para makumpleto niya ang kanyang doctorate degree. At masyado umano siyang nagtagal sa kanyang kurso na itinanggi naman ng pamunuan ng UST. Question din ni Vitug ang mga nakamit ni Corona sa Ateneo de Manila University. Nagsilbi si Corona bilang Chief of Staff to the President ni nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula Enero 2001 hanggang Abril 2002 at saka naman siya inilipat sa Korte Suprema bilang Associate Justice mula Abril 2002 hanggang Mayo 2010. Nanumpa siya sa tungkulin bilang ika-23 punong maestrado ng Korte Suprema noong ika-17 ng Mayo 2010 na itinalaga ni Pangulong Arroyo. Higit 2 buwan na lang bago ang pagtatapos ng termino ng Pangulo. Nang maupo bilang bagong presidente si Benigno Aquino III, na mas kilala natin sa tawag na Noynoy Aquino, question niya ang pagkakatalaga kay CJ Corona dahil labag umano sa konstitusyon ang pagkakahirang sa kanya dahil ayon kay Noynoy, hindi na dapat magtalaga ng opisyal ang isang pababa ng Pangulo ng bansa at inihayag ni Pangulong Aquino na hindi niya kikilalanin at bagkus ay isang salik iyan sa impeachment ang pagkakatalaga kay CJ Corona. Aasa pa ba tayong magbabago si Ginoong Corona? Si Ginoong Corona ay tinalaga sa Korte Suprema hindi bilang alagad ng katarungan, kundi bilang alagad ni Ginang Arroyo. Nagsampa naman ng impeachment complaint ang House of Representatives labang kay punong maestrado Corona sa bisa ng botong 188 sa 285 na miyembro ng Kongreso. Sa pagkakataong ito, ibang issue naman ang ibinato sa kanya. Inakusahan siya ng hindi pagsisiwalat niya ng kabuuang halaga ng kanyang yaman at ari-arian o SALN na obligadong ilabas ng mga pinuno ng 3 sangay ng pamahalaan ayon sa konstitusyon. Pero depensa naman ni Corona, hindi niya kailangang isuwalat ang kanyang kabuuang halaga ng yaman dahil mga foreign deposits iyon na sakop ng secrecy clause sa ilalim ng Philippine Foreign Currency Deposit Act. Ika-16 ng Enero 2012 nang sinimula ng impeachment trial sa Senado laban kay CJ Corona sa kasong betrayal of public trust at lantarang paglabag sa konstitusyon.
Bakit po ba ganito na lang ang galit sa akin nitong kasalukuying administrasyon ni Pangulong Aquino? Itinuturing naman ni CJ Corona ang impeachment trial laban sa kanya bilang panggigipit ng administrasyong Aquino. Ayon sa kanya, ang matinding galit ng Pangulo ay dahil sa pagkatalo nito tungkol sa usapin ng lupa sa Hacienda Luisita. Mas pinaboran kasi ni Corona ang mga magsasaka ng Hacienda at tinutos na ipamahagi ang 4,196 na hektaryang lupa sa higit 6,000 benepisyaryo. Sa aking pananaw po, 30 dahilan kung bakit ako ay sinampahan itong impeachment complaint na ito. Ang una po, ang matinding galit ng hacienderong Pangulo sa pagkakatalo niya tungkol sa Hacienda Luisita. Ika-29 ng Mayo 2011, 20 mga senador ang bumotong guilty labang kay Chief Justice Renato Corona, kabilang sina Senate President Juan Ponce Enrile at iba pang mga senador, Edgardo Angara, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Franklin Drilon, Francis Escudero, Jinggoy Estrada, Jefisto Gingona III, Gregorio Honasan, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Loren Legarda, Sergio Osmeña III, Francis Pangilinan, Aquilino Pimentel III, Ralph Recto, Ramon Revilla, Vicente Soto III, Antonio Trillanes IV, at Manny Villar. Ito'y dahil umano sa hindi pagsasapubliko ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN base sa Article 2 ng Articles of Impeachment at paglabag umano ni Corona sa konstitusyon. Habang may pumabor na walang sala ang Chief Justice, ito'y sina Senator Joker Arroyo, Miriam Defensor Santiago at ang ating ngayong bagong Pangulo na si Bongbong Marcos. Naniniwala ang tatlo na ang impeachment process ay hindi patas, lumabag sa pangunahing karapatan ni Corona at hindi impeachable offenses ang omisyon ni Corona sa kanyang SALN. May 29, 2012, tuluyan na ngang nasipa sa pwesto bilang punong mahistrado si Chief Justice Renato Corona. 20 senators find the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. Di lang siya natanggal sa pwesto ng hudikatura, naalis rin ang kanyang karapatang mga ibang bansa sa bisa ng Whole Departure Order na isinampa sa kanya ng Department of Justice. Siya rin ang kauna-unahang punong maestrado na naalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Makalipas ang ilang taon, siniwalat ni Senador Bong Revilla ang ginawang pagsundo at paghatid sa kanya ni Marojas sa Malacanang at doon humingi ng pabor si Pangulong Noynoy Aquino upang mapatalsik si Chief Justice Renato Corona. Bago kami magtapos, nagulat ako nang sinabi sa akin ng presidente, "Pare, parang awa mo na. Ibalato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach." Habang umamin din si Senador Jinggoy Estrada na nakatanggap ng dagdag na 50 milyong piso ang mga bumotong pabor upang ma-impeach si CJ Corona. Those who voted to convict Renato Corona were allotted an additional 15 million pesos. May kapalit daw na pondo ang mga boto para sa conviction ni dating Chief Justice Renato Corona. Yan ang inihag ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa exclusive one-on-one interview ng ating kapusong si Jessica Soho. Yung hinting, ma'am, na may pork barrel na naging kapalit ang boto dito sa impeachment Hindi lang trial. yun. Marami mong paraan makakuha ka ng pera sa administrasyon at kung corrupt ka, mangumisyon ka. Hanggang sa huling araw ng impeachment, iginiit ni Corona na inosente siya at ginigipit lang siya ng pamahalaang Aquino.
Si Chief Justice Renato Corona ay bayani na nagbigay ng hustisya sa libo-libong mahihirap na magsasaka. Ginawa niya ang nararapat kahit na maging kapalit ay ang kanyang trabaho, prinsipyo at buhay. Nalulungkot ako dahil nasira ang buhay ng isang tao na may reasonable doubt naman about his crime.